Mabuhay mga kababayan, muli naririto po ang ating Up Batangas at bumabati sa inyo ng magandang gabi o magandang araw kung anumang oras kayo sa pitin ng aming pagbati. Kasama pa po rin po natin ang ating mga dating kasama dito. Unang-una galing sa Rotary Club of Lipa South, si President Alvin Castillo. At kasama pa rin po natin mula sa Chamber of Commerce, Vice President ng Batangas Chamber of Commerce at Vice President ng Rotary Club of Lipa South, si Ginoong Mar Amparo. Kagagaling pa lang niya sa Lukban, ha? At kasama pa rin po natin ang Presidente ng Batangas Egg Board at Calabarzon Egg Board, si Dr. Jess Medina, na taga Santo Tomas po yan. Bagamat madalas na naririto sa atin sa Tagalipa sapagkat marami ang kanyang mga kliyente rito. Kasama pa rin po natin ang ating presidente ng Batangas Hog Raisers Association, ang mga maraming babuyan, si President Ped Calao, na ngayon ay chairman ng Batangas Chamber of Commerce. Siya po ay immediate past president ng Batangas Chamber of Commerce. Kasama rin po natin ang ating pinuno ng 748 Combat Group na palawak ng palawak ang kanilang service area dito sa atin sa Batangas, si Major Cesar Lobaton. Kasama pa rin po natin ang Presidente ng Federation of Urban Poor at Presidente pa rin ito ng mga Batangas ng Barangay Health Workers Association, si Boots Nares. Matagal naming na-miss itong si Boots. At kasama pa rin po natin mula sa Movement for Corporate Social Responsibility, si Meds Kahanding, ang muse ng Batangas Chamber of Commerce. Kita mo naman, ang ganda ng ngiti niyan, ha? So, hindi po natin makakasama ngayon ang ating kaibigan at presidente ng Rotary Club of Camp Aguinaldo at siya pa rin nating Adjutant General ng Armed Forces of the Philippines, sapagkat mayroon silang mga mahahalagang gawain ngayon sa Armed Forces. Mayroong sort of a conference na kanilang ginagawa sa ngayon. Mamaya ay inaasahan nating darating ang ating fundador na si Colonel Jerry Samudio. Mayroon pong update galing dito sa kay Adjutant General. The Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, si General Eduardo Oban Jr., will retire this Monday, December 12, 2011. The AFP will have a new Chief of Staff, whom the President and the Commander-in-Chief of the AFP will designate. Abangan, i-a-announce po yan very, very soon. Sa ngayon po ay mayroon tayong mga napakahalagang panauhin dito sa atin, sapagkat atin pong pag-uusapan ang tungkol sa isang napakahalagang sektor ng ating lipunan at isang mahalagang aktibidad, economic activity na dapat ay sigurong pagtulong-tulungan nating pagyamanin at isang pag-asa sa pagsulong ng ating community. Yan po ay ang kooperatiba. Dito po sa atin, ayon sa ating mga panauhin, ay sa Santo Tomas. Sa Santo Tomas ay mayroong 16 sa ngayon na registered, active, registered cooperative. At dito sa atin ay ang active at registered na cooperative ay may 56. At sa buong Batangas ay mayroong 360 registered at active na cooperative sa ngayon. At ito po ay nung hindi pa gaanong nagtatagal ay mayroong mahigit na 1,000 at 160 cooperative.
So, tayo ay makikibalita sa ating pinuno ng Lipa Cooperative Development Office, ang ating Lipa Cooperative Development Officer, si Ginoong Ramelo Meloy Mendoza na tagaludlod. Isa po siyang lasalista. At siya po ay bago mahigit na 2 taon bago siya naging nakasama dito sa atin sa City Cooperative Development Office, siya ay isang bankero. Siya po yung Rural Bank of Batangan Rural Bank. Pagbati, Melo. Meloy. Magandang araw po. Unang-una po dito po sa bumubuo ng Up Batangas, isang napakabuluhang programang ito. At ganun din po ay pagbati din po sa mga sektor ng kooperatiba dito po sa lungsod ng Lipa. At ganun din po ay pagbati din po doon po sa napakaraming taga-subaybay ng programang ito. Ganun din po ay binabati ko rin po ang aking mga kasamahan sa City Cooperatives Office dyan po sa Lipa City Hall. Magandang araw po sa inyo lahat. At kasama po natin ang ating Provincial Cooperative Development Officer, na siya po ay mahaba na ang panahon na ginugugol dito sa Cooperative Development at sa ating office. Siya po ay Regional President ng Cooperative Development Officers Association dito sa atin sa Calabarzon. At hindi lamang po yan, siya po ay Chairman ng National Association ng Cooperative Development Officers. Siya po ay taga San Pascual at siya ay mayroong masteral sa Public Administration. Siya po si Binibining Ginang Celia at Jensa ng ating Provincial Cooperative Development Office. Ms. Celia? Isang magandang hapon po sa lahat ng tagatangkilik ng ating programa at isa pong malaking pribilehiyo na makasama ang mga naririto para po sa isang usaping pangpamayanan, lalo na po para po sa sektor ng kooperatiba. Maraming salamat sa inyong pagpapaunlak sa aming paanyaya. Ako nga po pala ay bumabati rin sa inyo. Ang pangalan ko po ay Siding Andal, Batanggenyo. Nakalimutan ko magpakilala ng aking sarili. So, pag-usapan po natin ang tungkol sa kooperatiba. Ano nga po ba ang kooperatiba at ano ang halaga nito sa ating probinsya? Paano ito nakakatulong sa ating mga kababayan? Yung kooperatiba po, parang katulad na rin po siya ng ibang mga organisasyon na binubuo ng mga tao. Ang special feature lang po ng ating kooperatiba ito ay samahan ng mga tao na nagbibigay ng kanya-kanyang sariling puhunan para po magpatakbo ng isang negosyo. At ang negosyong iyon ay naayon kung ano ang pangangailangan ng mga miyembro. Meron po kaming sinasabi na they're willing to take the risk. Kumbaga ang saan mang negosyo, lagi po yung merong risko, ika nga. So, kapag nilaglagay ka ng puhunan, nandiyan po yung panganib na pwede kang matalo. So, kumbaga po dito, yung willingness ng bawat miyembro na magiging kasapi ng kooperatiba ay dapat naandun. Plus po yung hindi ka lang isang namumuhunan, ikaw ay tumatangkilik kung ano po yung negosyo ng kooperatiba. So, bakit po namin pinopromote yung cooperative? Ganito kasi, ang isang tao na may kakayahang magnegosyo, kung siya may puhunan, kaya niyang magkaroon ng negosyo. Ang atin pong pinapangalagaan dito yung ilang maliliit na tao na meron din po namang aspirasyon na makapagpundar ng negosyo, makapagbigay ng serbisyo sa kanyang mga kasapi. So pagsasama-samahin po natin yung maliliit na puhunan, yung maliliit na kakayahan ng ating mga ilang miyembro para po naman iporsige nila ang isang negosyo na pinagkasunduan nila na siyang patatakbuhin ng ating kooperatiba. Ano po ang principal na pagkakaiba nito sa yung individual na negosyo, yung proprietorship, at saka sa isang korporasyon?
Una po, yung sinasabi nating individual proprietorship, isa lang po yung namumuhunan, isa lang yung nagpapatakbo. Pag kumita yan, solo niya. Pag nalugi yan, solo niya rin. So, pagdating po naman doon sa mga korporasyon, di yan po naman yan, para lang dumami. Isa, dalawa, tatlo, o ilang nagsasapi-sapi o nagsasama-sama para magpatakbo ng isang negosyo. Sa cooperative po, una-una po, ang basic requirement, dapat 15 agad kayo. Minimum number ng members po, 15. Although yan po yung nakalagay sa batas dahil kami nagpo-promote ng co-op, sabi po namin, para mas maganda yung ating simula, ang minimum nating sundin ay yung 25 membership. Initial membership, why? Kasi agad po yan, may mga officer yan, at mas mahigit po sa 15. Kung mag-uumpisa kayo ng 15, yung bubuo pong mga opisyales, kulang na po yung 15. Plus po, ang paniniwala namin, pag nag-umpisa ka na mas marami yung sumusuporta, mas madali natin may isulong kung ano man yung adhikain ng ating cooperative. Tapos po tayo, sir, ay registered sa iisa po ang nagre-rehistrong ahensya sa atin, at yan ay ang Cooperative Development Authority. So ang Cooperative Development Authority, yun ang sole licensing or sole authority na Yes. Kayo ba ay bahagi ng CDA, ng Cooperative Development Authority? Kuya, gusto mo bang kita magkasama? Hindi po. Bali po ang lumalabas kami local counterpart. Pag tinignan po natin yung local government code, ito po ay isang departamento na optional. Pwedeng ilagay, pwedeng hindi. Ang maganda po dito sa ating lalawigan ng Batangas, including po yung city, nakita po na ang kooperatiba ay isang programa na pwede talagang magsulong sa pamayanan. So yung naging una po diyang hakbangin ng lalawigan ng Batangas is makreate yung ating departamento ng kooperatiba. So tayo po ay full-fledged department, hindi po tayo under ng CDA, pero tayo po ang direktang nakikipag-coordinate sa CDA ng lahat ng usapin na may kinalaman sa kooperatiba. Sa totoo lang, sir, dito sa lalawigan ng Batangas, the province of Batangas is a full-fledged department. Yung pong Lipa City, napakaswerte natin kasi full-fledged department din po siya na nagko-concentrate sa lungsod ng Lipa. Ang Batangas City po, although hindi siya full-fledged department, siya naman po ay isang division under ng OCBAS, yung Office of the Veterinary and Agricultural Services. Sa Tanawan City po, kababago-bago lang pong ka-appoint ng kanyang department head a month ago, isa na rin po siyang full-fledged department. So doon po sa mga areas na maraming mga kooperatiba at may sektor para sa kooperatiba, may nag-a-assist po sa kanilang local government. Wala po ang Santo Tomas. Sa kaso po ng ibang mga bayan, meron din po namang umaakto, kaya lang hindi po sila yung mga nakaplantilya, hindi sila full-fledged officer. Kung tawagin po namin sila ay Deputized Cooperative Development Officer. Yung pong Santo Tomas, hindi man po siya full-fledged officer, siya naman po deputized as cooperative officer at nakakonsentrate din po sa program ng cooperative. Bale, kayo ay siyang ahensya ng local government na nagsusulong, nag-i-steer sa ating community ng pagpapadami, ng pagpapasigla ng mga kooperatiba sa ating lalawigan. Apo, sir. Doon kami, sir, sa pagpapasigla, ha? Hindi sa pagpapadami. Aha. Kasi marami na pong, history lang po. Since 1990 po, ang nakaregister nating kooperatiba, kasama yung samahang na yun, is something like 1,160. Yun po ay sa ilalim ng batas ng yung Cooperative Code na 6938 at saka 6939. Ngayon po may bago na tayong batas na kung tawagin po natin siya RA 9520. Kasama po sa batas niyo kung tawagin ay cleansing ng co-op. Kasi ang dami pong nabuong kooperatiba na hindi intensyong maging tunay na kooperatiba. Sila po yung mga tumatawa si Zero. Sir, okay yan. Sila po yung mga sabi, ini-empower yung community. At ang nagamit po nilang instrumento yung cooperative. Yung pong mga hindi, iba din po ang Batelec. Ang Batelec po ay tunay na nagninegosyo, pero hindi siya tunay na kooperatiba. Yun po yung kumbaga sa I would say so, sir. Hindi siya tunay na kooperatiba kasi hindi siya sumusunod sa prinsipyo ng kooperatiba.
Okay, siguro dapat tatalakayin natin yan sa isang forum ng kasama ang mga taga-cooperative. Kaya at saka tayo taga-batik. tinatanong lang naman natin. Anyway, Kasi ang usapan natin ay cooperative. so atin sigurong pagkatapos ng aking tanong kay Ate Celia at kay Kuya Meloy, ibibigay ko kay Alvin, and then tayo ay galing kay Butch, and then pabalik tayo. So, ang ating probinsya, ang Lipa City ay full-fledged na department, ang Cooperative Development Office at saka ang Tanawan. Ilang bayan at anong mga bayan yon dito sa Batangas ang may full-fledged na Cooperative Development Office? Maliban po sa 3 syudad, wala pong LGU na may full-fledged department or office para sa cooperative. Pero meron po tayong natatanging bayan na meron siyang plantilla position para sa cooperative officer. At yun po ay ang bayan ng Taysan. The rest po, deputized siya, designated, na mas marami po sa kanila ay nasa ilalim ng tanggapan ng agrikultura. Kasi ang cooperative po doon nag-ugat yung mga agricultural cooperatives natin. At ang maganda naman po, sir, although hindi sila plantilla, siguro dahil malakas yung cooperative development program ng lalawigan, wala naman kami ibang kliyente kundi yung mga bayan-bayan. So kami po yung nagkakatulungan. Siguro ang aking kinocongratulate ko ngayon itong Taysan ba yan? Taysan po. Taysan, dahil siya lang ang tanging bayan na mayroon kamong permanenteng Cooperative officer. cooperative officer. So sana yung ibang bayan ay sumama na rin, at siguro kay Kuya Meloy, ilan ba ang kooperatiba sa atin at paano kayo nagkakaroon ng pakikipag-ugnay sa inyo, o ano ang ginagawa ninyo sa ating mga cooperative para ito ay lumakas? Okay. Sa ngayon po, ang Lipa po ay meron pong 56 cooperatives, no? At kasama po yan ang ating mandate doon po sa opisina na ang City Cooperatives Office po kung po nagbibigay ayuda doon sa mga kooperatiba, lalo na po sa larangan ng trainings. Kasi po sa ilalim po ng panibagong batas ay meron pong requirement na kinakailangan merong certain number of trainings, 14 trainings po na dapat ay ma-undergo ng mga board of directors, officers po ng cooperatives. So doon po pumapasok ang City Cooperatives Office para matugunan po yung pangailangan na dapat ay gawin ng mga kooperatiba para po makomply sila doon sa ating batas na sumasakop sa kooperatiba. Ganon din po ay nag-introduce po din po kami para mas lalong mabigyan ng tulong, lalo na po yung mga kooperatiba na mayroong mga produkto. Kasi karamihan po sa mga produkto ng kooperatiba ay for community consumption lamang. So what we're doing ay pumapasok po tayo sa mga kooperatiba, ini-enhance po natin, i-improve po natin yung kailang mga produkto para hindi lang naman doon sa kailang lugar o sa kailang barangay lang mabili yung mga produkto nila. At sa pamagitan po din ng mga trainings, exposure, ay nabibigyan po natin na mas magandang at mas malawak na marketing po yung mga kooperatiba. Maswerte pala kami dito sa Lipa sapagkat ang ating Cooperative Development Officer ay isang bangkero, at ibig sabihin malaki ang kaalaman yan sa negosyo at makakapag-share ka ng marami dito sa mga opisyalis ng mga cooperative. Totoo po yan. Sa totoo lang po, nung ako'y umupo bilang cooperative officer po ng Lipa, ang una ko po agad tinignan yung pong risk management ng cooperatives. Kasi marami po dito sa kooperatiba ng Lipa puro pagpapautang, all about credit. And yung instrumento po na ginagamit nila sa pagpapautang, yun po ay tingnan po natin, and then immediately nag-conduct po agad ako ng risk management seminars para mas maprotektahan po ng kooperatiba yung mga pagdating sa documentation, pagdating po sa tamang pagtanggap nila doon sa risk na ginagamit nila na kanilang kinakaharap sa kanilang pagpapautang sa mga members. Ibibigay ko po siguro ang mic kay President Alvin, at alam kong maraming nakareserbang katanungan yan. Magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na yung mga taga-subaybay ng ating programang APAP Batangas, usapang pangkapayapaan at usapang pangkanlaran. Ngayon, total naman
tungkol sa ang ating pinag-uusapan ngayon ay ating mga bisita ay maraming kaalaman sa pagpapatakbo ng isang kooperatiba. Ngayon, ako may isa talagang katanungan. Kanino po ba magkakaroon ng pananagutan ang isang cooperative na hindi sumusunod sa patakaran ng isang pagpapatakbo ng kooperatiba? Alam po nyo kasi ang cooperatives po, siyempre, yan po ay nasa ilalim po ng supervision po ng Cooperative Development Authority. So meron po yung mga nire-require na mga gawain na kinakailangan pong i-comply ng mga cooperatives. At kung ang kooperatiba po ay hindi makakomply doon sa nire-require po ng batas, maaari po magkaroon niya ng suspension po sa pag-ooperate nila bilang kooperatiba. At ganoon din po, kung nakita po na hindi maganda yung nagiging takbo ng kooperatiba, yung pong Cooperative Development Authority ay tinitignan po yung parang magkaroon po ng examination sa mga cooperative at pwede din po nilang matigil yung pag-ooperate ng cooperatives po. Yun po ang kinakailangan lamang po ay lagi ang kooperatiba ay sumusunod doon sa batas. Katulad din po ng ibang organized business po na kinakailangan din po ay yung inyong mga yung kung anong national office ang nagre-regulate, kinakailangan pong sumunod po doon sa batas na pinaiiral. May follow-up akong tanong. How strong is the head office of the yung umbrella na inyong gano sila Ang CDA ang tinutukoy niyan. Gano sila kagaling o katigas sa mag-implement ng law? Kasi sa mga hindi sumusunod. Kasi parang kagaya ng sinabi ni Ma'am, napakaraming kooperatiba na nagsulputan at ngayon na nagkakaroon ng cleansing. So gaano katibay ang kanilang pananindigan na ma-implement ang law, ang kanilang dapat ipatupad? Ma'am. Gaano sila katigas? Gaano sila katibay? Yun ang tanong. Sandali lang. Para pong bibigyan natin ng rating. Ganito po kasi yun doon po, lagi kasi sinasabi nila, ang reference nila ay yung batas. So, pag tinignan po natin, yung CDA is under ng Department of Finance. So, siya po ay bureau lamang. Pagdating po dun sa kooperatiba, yung mga cooperative po na hindi nakakasunod sa kung ano yung itinakda nung batas, edi meron po silang nilalagay din yung mga rating na not compliant, kulang, lacking in requirements, to the point po na nire-reclassify nila na operating, non-operating, dissolved, meron pa po silang delisted. So, yun po ay dun sa status ng cooperative. Yung po cooperative as an organization, yung po sinasabi ni Meloy dito na nakaka-comply ba sila sa requirement. So, dun po tayo sa medyo critical na tanong na gaano ba sila katibay? Gusto ko rin pong hanapin kung gaano katibay yung authority. Kasi una po sir, ganito ang magkakadugtong po kasi sa Department of Finance ay yung CDA at saka po yan, magkakasama po sila yung sa BIR. May problema po kasi kami sa sa pagkuha ng tax exemption ng cooperative. While we're saying na ang pribilehiyo ng kooperatiba ay maging tax exempt siya, at yun po naman talagang dinideklara ng CDA. Unfortunately po, kung ano yung nakasaad sa batas, hindi naman po siya talaga ganun strictly na nasusunod. All the while po kasi, ang akala ng kooperatiba, pag rehistrado ka na sa CDA, edi automatic din na ikaw ay exempted sa pagbabayad ng tax. Hindi ho kasi nila hindi agad na imulat sa kanila na you also have to apply. Kailangang applyan mo yung tax exemption. At yung pong tax exemption, hindi sa CDA mo ina-applyan. Doon mo po siya ina-applyan sa BIR. So kami, ang paniwala namin, dahil kami may mother agency, at yun ang CDA, yung sanang problema namin doon sa ibang ahensya, natutugunan kami. Pero to be honest, meron pong kaunting kahinaan doon. At
yun naman po yung nakikita din namin na ang authority din po, yung CDA would like to make itself strong para po mapanindigan din naman niya kung ano yung pwede niyang itulong sa mga kooperatiba. Mayroon bang opisina dito sa atin ng CDA? Meron po siyang extension office sa Tanawan City. Okay. Opo, At ilan ang kanilang personnel? Yan po, sir. Yan, tama yan. Isa yan sa mga problema. Ang kanila pong naka-assign dito ay 4. Kung tawagin po nila yung CDS. Dahil po siguro, ang distrito ng Batangas ay 4. So, isang CDS sa kada distrito. And if you're going to equate yung ratio po nila, ay tunay ka namang ilan ang kayang sakupin. Kaya kami po medyo, we're so proud po kami ni Meloy na sabi namin, nandito yung local government. Sa totoong buhay po, pwede pong wala ang local government. Kasi yung CDA, kami naman po kasi mag-a-assist lang sa mga kooperatiba. Kasi tayo sa local government, ang tingin natin sa kooperatiba ay kapamilya ka po natin. Kung ano yung nagiging problema nila sa CDA o sa ibang ahensya na may kinalaman sa kanilang pagninegosyo, tayo yung tutulong sa kanila. So pag malakas po yung ating lokal, mas maalwan po on the part ng CDS. So yun po kasi CDS, isa sa mga functions nila ay mag-inspect ng mga kooperatiba. So inspect, tama ba ang pagpapatakbo? Tama ba ang pagbubuk ninyo? Tama ba yung inyong pag-handle ng inyong General Assembly? Pero kung meron ka pong isang CDS, hindi mo po maiikutan lahat ng kooperatiba sa regular na panahon. Okay, mabuti pa nga sila at mayroong 4 na tao dito sa atin. Actually, mayroong mga ahensya, katulad ng mga POPCOM, katulad ng mga NWRB, NWRC. Talagang kukunti ang tao. Ang DENR nga ay napakalaking opisina, pero ang mga national offices na supposedly ay mayroong otoridad sa mga ganitong bagay ay usually ay kulang pa rin ng personnel. Pero ang kabutihan ng mayroon tayong mga Cooperative Development Office, kaya nga napakaswerte tayo sa Lipatan, Awan at saka sa Batangas City at saka yung Taysan, ay mayroon tayong officers na nagsusulong ng kooperatiba. Siguro, ang mahalagang alam natin ang pagkakaugnay-ugnay ng mga ahensya ng pamahalaan. So, ang Cooperative Development Authority ay ang kahawig kung sa ay para sa mga cooperative na nais na magnegosyo. Lahat ng grupo, lahat ng individual o grupo ng tao na ibig na magnegosyo, dapat ay mayroong pagre-rehistro, mayroong pagbilang doon sa BIR, ang Rentas Internas. Dapat ay mayroong pakikipag-ugnay or pagtatala. So kung ikaw ay individual at bali proprietorship ang iyong negosyo, yon ay kailangang i-register mo sa Department of Trade and Industries at kailangan din sa BIR kasi magnenegosyo ka nga eh. Kung ikaw naman ay korporasyon, dapat ay sa Securities and Exchange Commission at saka sa BIR. Kung ikaw ay kooperatiba, dapat ay sa Cooperative Development Authority at saka sa BIR pa rin. So, ganun ang sistema. Sapagkat yung pagninegosyo ay isang endeavor, isang pribilehyo na dapat ay may kaukulang obligasyon, responsibilidad. At para nga makuha ka mo yung exemption sa pagbabayad, dapat pa rin i-register sa BIR at ito naman ay isa pa rin pamamaraan para mas magkaroon ng panukat ang gobyerno kung ano talaga, kung gaano kalusog tumatakbo ang ating tunay na ekonomiya. So siguro ipapasa ko naman kay Mar ang ating Mike. Okay, sige. Salamat ha. At ako nga ang busy, hindi ako sunod. Magandang hapon po sa ating mga bisita. Magandang gabi sa mga manonood. Ang aking pong katanungan sa ating dalawang officer ng city at saka provincial cooperative ay kung pwede bang pag-isahin na lang ang kooperatiba sa buong Batangas o bawat bayan ay isang kooperatiba na lang para ang komplikado ay maiwasan natin at saka ilan bang member ang pinakamarami sa bawat kooperatiba?
Pag-isahin na para. Kaya nga po nung sabi ni Chuding dito na magparami. Hindi na po kasi tayo nagpaparami. Kasi dati, kung ilan yung na-organize mo, parang yun ang accomplishment. Ngayon po, ang tinututukan natin ay kung may existing cooperatives, matulungan sila sa kanilang operation, technical, financial. Sir, pwede po yan. Yun po yung kung tawagin nating merging or amalgamation. Kasi yan na rin po yung kampanya. Isa po yan sa mga kinakampanya ng CDA na kung meron mga kooperatiba na pareho ang negosyo, pareho ang sir, kahit bilangin po, meron po kasi tayong mga tinatawag na dual membership. Merong ang kooperatiba, 5, pero isang tao member siya ng lahat ng kooperatiba at hindi po siya pinagbabawal ng batas. So, yung pong merging, dapat po manggaling yan sa inisyatibo ng mga concerned cooperative. Halimbawa po magkamukha, SIDSI at saka Limcoma. Pareho silang nasa feed production, meron silang pagbababoy, meron silang yung sa meat products. Pwede po yan. Pwede silang magsama bilang isang malaking kooperatiba. Yun po yung merging. Ibig niyo sabihin na pwedeng pagsama-samahin pala lahat ng agricultural dito sa Batangas. At electrification, isa na rin lang. Ganon. Pwede, sir. Di kukunti ang agapayan ng ng inyong kooperatiba para mas lalong lumago kasi pagka pangkalahatan siguro maganda ang takbo. Opo. Oo nga sir, maganda po kasi tingnan, tama kayo dyan, kesa bumibilang kami ng 360 cooperatives, yung pare-pare yung nature ng operation, kung ang mga miyembro nila ay willing na okay lang sir. Kaya lang sir, ang laki-laki niyong usapin. Alam niyo po ba, example na lang po ito, yung SIDSI is also promoting merging. Meron pong kooperatiba na, sige, tulungan natin yan, tapos pwede kayo mag-merge. Alam niyo po, simpleng kooperatiba lang yun. Ang tanong po ng kooperatiba na sana ay makikimerge sa SIDSI, ano daw ang magiging pangalan ng co-op? At ilan daw po yung magiging chairman? So, kumbaga sa is may usaping political din kasi, syempre po, yung dalawang kooperatiba na pag-iisahin mo, di isa na ang set of officers niyan. So, lugi na. Kumbaga, yung isang gustong tumakbo na chairman ng dating co-op, ikaw ba kaya mong talunin kung sino ang kandidato ng SIDSI, halimbawa? Yes, sir. Same procedure naman po. Simpleng sagot, pwede po yan, sir. May proseso pong susundin yan. But the possibility of merging cooperatives into one, pwede po yun. Magandang gabi po. Magandang gabi Batangas, Batangas. At sa manunood po ng APAP Batangas, lalong-lalo na po sa aking mga kasama dyan sa Santo Tomas. For the first time po, maibalita ko po sa inyo na ang UNIBAT at ang BEPA po ay talagang very solid po. Kami po ay nasa agri ng aking kumpare na nakikita po namin at napapansin na puro po doon ang kooperatiba na pipinto. Matanong ko lang po napapansin ko po, sa dami po ng kooperatibang naitayo, na kalimitan po ay meron pong grant. Napapansin ko po, ano kaya nangyari na doon sa mga nagsarado na hindi wala na hong nangyari? Ano yung mga nangyari na po doon sa mga grant na naibigay na ho ng gobyerno? Napakasaswerteng kooperatiba na nakatanggap, ngayon isarado na. Wala talaga pong humahabol. I would say, sir, ang swerte-swerte po nila. Kasi miski po ako tinatanong ko, so nagkaroon ng cleansing, ito na yung mga kooperatiba na operational, pwede mo na siyang tulungan. Ang tanong ko nga din po paano na yung mga delisted cooperative? Kasi yan ay may property na dapat ay mapaghati-hatian. Actually, wala po pong ginagawang movement ang authority kung paano nila ito i-address. Kasi meron din po tayo sa batas dyan na although ikaw ay dissolved na, wala ka na sa listahan, bago ka talaga totally maging ma-delisted, kailangan mo nang i-clear mo yung iyong mga accountabilities. Baka ikaw may utang sa bangko na ganito, pag may property ka pa, bago maghati. Kasi ultimately po, kung may matitirang kaponduhan yung kooperatiba, dapat po kasi maibalik yan doon sa individual member na nag-contribute.
Halimbawa po yung nakapag-contribute sila ng tigta 10,000, assuming na 10,000 lahat. Pero may obligasyon pala yung co-op. Kasi ang obligasyon ng cooperative is not individual. May obligasyon ng cooperative, lahat ng miyembro may obligasyon. Assuming po na kailangan bayaran mo na yung mga obligasyon, out of 10,000 na natira lang ay 2,000. So, lugi na yung individual member. But yet, kailangan ibalik mo yung natirang 2,000 sa kanila kasi bahagi yon ng kanilang puhunan na inilagay niya sa risk para magnegosyo. Ano naman po kaya yung magiging safeguard din natin na kasi baka lang po na ginagawa ng ating mga ibang kasamahan na nagsarado na po yung isang kooperatiba. Pagkatapos ho, makikita nyo ho, sumama na ulit, nagtayo na ho ulit ng isa pang uling kooperatiba. Ano hong safeguard? Kasi baka ho, nagagamit lang sa isang pansariling dahilan. Posible po talaga yun, sir. Kasi kumbaga nag-umpisa sila ng mali, assuming na sila'y natuto na, mag-uumpisa uli. So, sabi ko nga po, dapat pag na-dissolve na, hindi na uli siya po pwedeng ma-organize. So, wala po kasing sinasabi yung batas na pag ikaw'y galing sa isang dissolved na kooperatiba, hindi ka na uli pwedeng matayo. Ang ginagawa na lang po ng CDA, base po dun sa kanyang batas, mas mahigpit po yung kanyang requirements ngayon. Unang-una, dati po pwede kang mag-organize ng bagong kooperatiba, agad multipurpose ka. Dati po pag nag-organize, halimbawa, gusto lang namin consumer store, pero we were advised before na hindi i-multipurpose mo na on the belief na baka pagdating ng panahon lumaki ka. So ikaw i-multipurpose na. Ngayon, sir, hindi na po pwede. Kung ano lang yung negosyong bubuksan na kaya mong patakbuhin, single line business lang. Tapos naka-prescribe na po, naka-prescribe na po diyan kung magkano yung dapat puhunan na iyong gagamitin. Before po, sige, magbukas tayo ng kooperatiba, kailangan kumuha tayo ng manager. Sabi po dati, hindi, managing director. Ngayon, bawal na po yan. Walang managing director ngayon. At ang sinasabi po, pag nag-umpisa ka ng kooperatiba, kita agad yung negosyo, mag-ooperate ka, meron kang manager at meron kang full-fledged bookkeeper. Yun po yung ilan sa mga isinama dun sa batas na dapat ay nakalagay agad. As I believe din po, at ako'y napasama rin sa mga kooperatibang yan, di ho ba dyan ay one vote, one share is one vote. Para ho nakapapansin ko ho na kung sino ho ang pinakamaingay, sino hong busisi, ay siya ho parati hong gusto hong tumayo at siya hong nananalo bilang kooperatiba. And in return po, ano ho magiging safeguard natin? Kasi napapansin ko ay nagagamit sa isang dahilan na pansarili at baka ho banda-banda riyan ang kooperatibang pong ito ay mawala na po. Sabi ko nga po, sir, habang namamatay ang mga kooperatiba sa Batangas, parang wala na rin katuturan na mabuhay ang departamento. Sino ngayon ang aming sektor? And consequently, sabi namin, pag nawawala ang mga kooperatiba, baka mawala na rin yung CDA. Okay. Sir, as to safeguard, ang una po kasi yung dapat natin matutukan dyan, yung pong sa pag-oorganisa, dapat talaga nabibigyan ng proper education yung member. Pag sa kaso po namin, sa lokal, ano yung aming gagawin? Sa totoo lang po, hindi agad, we do not encourage the organization of new cooperative. Kami po ay hindi na yung, sige, organize ka tapos kami bahala sa registration. Actually po, ang aming gustong gawin, ang aming ipinopromote ngayon ay mag-pre-co-op muna kayo bago magpa-register sa CDA. You operate for 1 year, kahit hindi mo na kayo kooperatiba. Plus po, hindi po kami nagdadalas-dalas ng pagpaparegister sa co-op. Pag po sabi na nagpapatulong sa amin, may marirelease sa kanilang loan, may marirelease sa kanilang grant, and the requirement is for them to be a cooperative. Ano ibig sabihin nyo ng pre-co-op? Pre-co-op po, susundin mo lahat ng prinsipyo ng kooperatiba, mag-ooperate ka, bilang isang kooperatiba, may individual share yung mga miyembro, ang iseserbisyo mo muna ay ang miyembro, pag kaya mo ng serbisyuhan yung miyembro, pwede ka na rin mag-service sa non-member. Kahit po hindi official yung iyong lista, isa mong ililista doon na itong member na ito, nakapatronize ng ganito, nakabili ng ganito. Kung nagbigay siya ng interest, ng kapital, lagyan mo rin ng interest on capital. Pero yun po, internal arrangement mo, para po nagpa-practice ka ng pagiging co-op. Pag medyo nasanay ka na po doon, saka po namin siya inaayudahan na maparehistro bilang isang full-fledged co-op. Baka po sa city, may sistema. Dito po sa city,
Meron po tayo ngayong, for this year, meron pong bagong 6 na kooperatiba na registered, no? So, ang ginawa po natin, doon sa orientation pa lamang, binibigyan po natin ng diin talaga yung pong responsibilidad ng bawat kasapi at kung ano talaga ang negosyo na kanilang gagawin. Kasi ang iniwasan nga po natin, baka gawing front lang yung pagiging kooperatiba. Noong pong, dahil nga po, nabanggit nga po ni Kuya Ding na ako galing sa bangko. Sa bangko po kasi meron tayong tinatawag na Camels rating. Ito po ay ginagawa para ma-safeguard and to see to it na nagko-comply at ginagawa ng maayos yung pong negosyo. So what ang inadapt ko po doon, ang tinawag ko naman po naman to sa aming opisina, CRIMS rating, na kung saan ine-examine po natin yung capital build-up formation, yung pong yung management, yung asset, at yung risk management na ginagawa ng kooperatiba. So from there, nakita po namin kung ano pa yung mga tulong na dapat gawin po ng aming pong department sa cooperative. And at the same time, nabibigyan po namin ng conferences yung pong mga board of directors ng cooperative, and we are telling them ano yung bagay na mali ninyo na ginagawa. Ano ang dapat po ninyong gawin. Nagkakaroon po kami ng conference after po nung examination. So in that way po, marami po kaming nakita na kooperatiba na medyo lumilihis. Kasi nakita po namin, ang maganda po kasi piniliwanag namin na dapat transparent kayo sa General Assembly, which is the powerful body of the cooperative. So from there po, naiwasan po natin na magkaroon ng parang personal interest yung management ng cooperative. And in that way, may iwasan po yung mawala ng interest ang mga members kasi hindi nagiging transparent yung management. Yung po isinasama, binibigyan din po natin sa orientation. And at the same time, hindi po natin pinapayagan na meron po kasing mga papeles sa ibang kooperatiba to follow na lang o baka po pwedeng ganito na lang. No, hindi po tayo for compliance lamang. We see to it na kino-comply nila ng tunay at tama yung mga papeles na dapat nilang i-comply. Kasi in that way, makita po natin kung at least meron tayong foundation how sound yung magiging business activities po ng kooperatiba. Magandang gabi po, APAP Batangas. Itutuloy ko na lang po yung diskusyon tungkol sa bagay na yan. Medyo may nakikita po ako mga bagay na dapat pag-aralan din. Una, nagpapasalamat ako dahil at least nagising na ang ating pamahalaan na maraming kooperatiba talaga na hindi nagtatrabaho bilang isang kooperatiba. Maganda ho ang nangyayari at medyo nakakaroon na ngayon ng cleansing. Isang malaking bagay po yan. Sapagkat ang purpose po ng cooperative, unang-una, ay para makaahon sa kahirapan ang ating mga mahihirap na kababayan. At sapagkat ika nga, lalo na po ngayon, ang poverty level, ika nga, tumataas. At yan ang talagang malaking issue. Ang layunin po ng kooperatiba ay napakaganda sa dahilan nag-uumpisa ito sa mga maliliit na mga mamamayan. Yan ay collective effort nila na makapaglagay ng maliit na negosyo. Pero habang nagtatagal, yan po ay lumalaki. Sabanggit nga ni Ma'am kanina na dati ay multipurpose. So, habang ito'y lumalaki, ito'y dahil tayo ay nasa isang organisasyon, maaaring sa una ay magtagumpay, pero yan ay nagkakaroon ng mga parang eleksyon, nagkakaroon ng mga board of directors, nagkakaroon ng presidente, at pag ito'y lumalago, nagkakaisip mag-diversify. At dyan nagkakaroon ng problema sapagkat yung kanilang kapital, nabanggit nga ni Meloy, na napapalipat sa ibang hanap buhay na hindi naman yun ang talagang pinag-umpisahan nila. Kaya nangyayari, nalulugi. No? So, tama si Meloy, si Kuya Meloy, na
na parang kailangan dyan ay magkaroon ng parang audit na habang nagtatagal ay tingnan ang kanilang mga libro. Pero ang isang nakikita ko ay kumisan ang isang presidente napapasarap sa pwesto. Ano? At nagkakaroon ng politika ang isang kooperatiba na hindi mo pwedeng, hindi naman sa hindi pwedeng palitan. Pero dahil nga sa para ding politika ito natin na malakas ang impluwensya niya sa mga membro, nakakaroon ng General Assembly, na kadalasan siya rin na nananalo. At yung mga Board of Directors, mga kaibigan niya. Kaya ang desisyon ng isang kooperatiba, base sa desisyon ng Board of Directors, ay kumisan hindi na sa kapakanan ng mga membro, kundi sa kapakanan ng Board of Directors. Yan po nakikita ko kumisan ang kapulaan ng kooperatiba. Hindi nasusunod yung tunay na layunin. Kadalasan sa kooperatiba, nagtatagumpay ito habang maliit. Pero kung uobserbahan ninyo, habang lumalaki isang kooperatiba, dyan lumalaki ang problema. Sapagkat nagkakaroon sila ng diversification. Hindi nila sinusunod ang tunay na layunin nila, kaya nila tinayo ang kooperatiba. Ibig sabihin, parang yung isang malaking korporasyon na lumalaki. At habang sila lumalaki, ay naghahanap sila ng ibang pagkikitaan na gusto nilang lumaki na lumaki. Pero hindi naman yun talaga ang purpose ng isang kooperatiba. Gusto ko lang, yun nga po ang dahilan kung bakit nga po yung pong tanong na Mr. Amparo kanina tungkol po dun sa pagsasama-sama ng kooperatiba. Kaya nga po pwede po yun, kaya mahirap gawin. Kasi nga po kapag tumatagal na sa pwesto yung mga Board of Directors, hindi po papayag na makapag-merge sa ibang cooperative. Kasi may sabi nga po ninyo, ay nagkakaroon na sila ng personal na interest na doon sa kooperatiba. Magandang gabi sa lahat ng taga-subaybay dito sa usapang pagkapayapaan at usapang kaunlaran. Gusto ko lang itanong sa ating mga resource persons ngayon, nagbibigay po ba ng assistance yung ating co-op development office ng mga LGU natin o kaya yung CDA doon sa mga nagbabalak na magtayo ng co-op at yung mga palugi na na-co-op? Meron bang assistance na binibigay dito yung ating Co-op Development Office ng LGU natin o kaya yung CDA, ma'am? Doon muna po sa aming mother studio. Yung CDA po nagbibigay ng assistance, yes. Technical assistance. Opo. Kami po sa local government unit, meron po tayong assistance. Una po, kung siya itatayong kooperatiba, meron po, yung pong pag-organize sa kanya, sa kooperatiba, yun po yung ginagawa namin. Kaya nga lang po, sabi nga, hindi na yung katulad doon dati na dahil gusto nyo mag-organize ng co-op, doon lang namin kayo tutulungan. Minumulat po namin sila na ano ba talaga yung magiging sistema ng co-op. Now, as to existing cooperative po, sir, ang ating pong mga programa sa kanila, nandun po tayo dun sa, yung pong mga requirements sa kanila, napakadami na noon. Yung po nabanggit kanina na may nilabas pong order na dapat makakumpleto ka ng almost 14 modules para sa mga cooperative officers. So nakatutok po kami doon sa tinatawag nating education. Tapos po sir, pagdating po sa negosyo, meron po tayong fund na pwede po nating ipautang, loan assistance to cooperatives. And actually po, pag kami po nagbibigay ng loan assistance, hindi na po siya talagang buo na para sa kooperatiba, but we make it a point na ang loan na mapapabigay, ma-identify din po kung sino yung individual member. Kasi ganito sir yung nangyayari, ang mga kooperatiba, maaaring lumago yung co-op. Yung trust po kasi natin is, habang lumalago yung co-op, sana makita rin natin na lumalago yung individual member. Ano po? Ma'am Celia, ako'y natutuwa doon sa tanong ni ni Major Lubaton. Kasi itong 748 Combat Group, ito ay panlaban ito ay military ang operation. Subalit ang kanilang kampanya ay very civilian at ang tunay na ginagawa nila ay ilapit ang ating pamahalaan sa mga kababayan natin doon sa malayo sa kabayanan. Upang sa halip na pamugaran ng kaisipang paglaban sa pamahalaan ay sila ay maging maramdaman nila yung pagkalinga ng ating pamahalaan. Kaya alam ko ang interes ni Major Cesar
ay doon sa mga bayang bulubundok, bayang malapit sa kabundukan, ay kung sila hihingi ng tulong sa inyo, ay matulungan sa pagtuturo o pag-alalay sa mga kababayan na makabuo ng kooperatiba at makapag-isip, makapag-akay na mag-isip ng mga pagkakatulong-tulungan ng pagkakabuhayan. Sana po'y matulungan ninyo sila. Sir, kaya po namin sagot ko na po ang lalawigan ng Batangas. Tutulong kami, sir. Kaya lang ganun po, kasundo tayo. Wag po natin gamitin yung salitang cooperative. Sige, mag-organisa kayo ng kooperatiba para matulungan kayo ng gobyerno. Kasi sir, ang kailangan nating i-assess yung individual kapabilidad. Kaya ba ng individual member na yan na mag-put up ng kapital? Pero meron po kaming programa dyan. Kung tawagin po namin ay inverted co-op formation, kami po doon muna sa individual. Kung meron po tayong mga kasamahan sa malalayong lugar na may kakayahang maghanap buhay, kung ano man yung hanap buhay, sana palakasin muna natin yung kanilang individual na kapabilidad. Pwede ka mag-alaga ng 2 baboy, pwede ka ng manok, ikay magbenta ng gulay. Kasi kung individually may kakayahan sila, madali na po yung organisasyon. Kaysa pipilitin natin mag-co-op kayo at bibigyan namin kayo ng ganitong halaga. Alam po natin na basically, yung pambuhay sa kanilang pamilya, yun ang una. Pero sir, promise sir, as to individual development, pwede po tayo makatulong dyan. Hulog ka ng langit. Sige, Boots. Si Boots naman. Yan po ang presidente ng Urban Poor Federation. Kasama ko din po yan sa volunteer workers. Magandang gabi po sa lahat ng ating manonood at mga panauhin. Ang tanong ko po kay Sir Mendoza. Sa sektor ko po, marami po yung mga maralitang tagalunsod na nangangailangan din sana ng pagtaguyod ng kooperatiba o magkaroon sila ng pangkabuhayan para maiangat naman nilang kanilang pamumuhay. Yung 10 barangay po ng Lipa na may release, bilang Pangulo pong Pangkalata, naobserbahan ko po na marami po sa kanila yung na talagang naghahanap sila ng pagkakitaan, hindi pa rin sapat, gusto nilang magkaroon ng additional. Mayroon po bang magagawa ang inyong departamento para sila matulungan? Okay. Sa ngayon po, ang ginagawa po natin, ito po yung mag-iisang taon natin ginagawa. Ang katulad din po ng ginagawa po ni na Ma'am Celia, yung pong individual na hanap buhay po ng mga gustong magtuon ng kooperatiba, tinitingnan din po yan ng city. At sa ilalim po ng administrasyon po ni Mayor Maynard Sabili, ang ginagawa po natin, yung po mga individual na may kakayahang maghanap buhay, ito po ay pinahihiram po ng city government through the City Cooperatives Office ng puhunan na ito po ay walang interest na babayaran din po ng maghahanap buhay. Kaya lamang po, nagkakaroon po kami ng evaluation para makita po namin kung karapat-dapat talaga yung tao na pahiramin, at kung meron talaga siyang hanap buhay, at kung meron talaga siyang intention na dalhin ang pera sa hanap buhay. Kasi siyempre, alam po niyo yung pera, pag halimbawa ang halagang 10,000, pag napahiram mo yan sa tao, baka kung saan dalhin. So, gumagawa po kami ng evaluation. At the same time, tinutulungan din po namin siya kung paano talaga ang gagawin niya para doon sa kanya napiling hanap buhay. And at the same time, napoprovide din po ng interest-free na loan. Yan po ay babayaran sa loob po ng 10 buwan hanggang 1 taon. At ang pinakamataas pong nahihiram ay 20,000 pesos bawat isa po. At sa katunayan po, meron na po tayong mahigit na 120 beneficiaries po ng programang yan. At yan po ay patuloy po nating ginagawa. At yung pong hanap buhay na ginagawa, yung po tinutulungan pa rin namin para halimbawa po, katulad po ng dito po sa urban po, meron na po kaming mga kababaihan na gumagawa po ng noong nasa pagkain, yung nagtitinda-tinda na mga pagkain, ang iba naman gumagawa ng mga supot, ang iba naman ay yung bang nagtitinda sa mga institutions ng mga tuwing tanghali. So yan po, tinitingnan po namin, paano naman yung packaging ninyo, tinutulungan din po namin sila doon sa ganung bagay. At sana po, makapunta po din kayo sa City Cooperative Office, mag-usap po tayo para mas ma-introduce po namin yung mga programa. Maraming salamat po, sir. Isang araw papasyalan ko kaya.
Napansin ko lang po yung sinabi ni President Ped kanina, kasi po naman ang cooperative, syempre, sa hirap ng buhay ngayon, yung officers ay may sweldo. Syempre, hinahabol ng mga tao na kasi sila yung maging officer para it's an employment opportunity. Pagkatapos po, if you have spare money sa cooperative, pag nakalikom ka na ng pera, ang officers will not hindi sila pwede na gawing idle yung pera. Siyempre, it has to be utilized. Yun ay rule ng management. So they will not be good managers kung hindi ma-utilize yung pondo. So yun ang point. Pwede na akong babati na po tayo. Nagpapasalamat po kami ng marami sa Sampaguita Mart, yung pong sumusuporta sa aming programa. Ang Sampaguita Mart po ay matatagpuan sa Rizal Street, Lipa City, malapit sa public market. Mayroon po silang groceries, school and office supplies, bakery supplies, mayroon pong Batangas Coffee and Black Pepper, mayroon din fresh pork at may Lotto outlet. Tumawag lang po sa 043-756-1212, 043-312-0277. Ang isa pa pong aming kaibigan na sumusuporta sa amin ay ang Bel A Residences. Success begins at the right location. Ang Bel A Residences po ay may pre-selling. Naroon po sila sa tabi ng Fiesta Mall. Tapat po ng kolehiyo ng lungsod ng Lipa. Maaari pong makipag-ugnayan sa 043-757-4210, 0922-853-3604, 0920-907-9301. Nagpapasalamat din po kami sa Catb Batangas City at sa Catb Lipa at ang iba pang Catb stations na sumusuporta sa amin. Catb Santo Tomas. Sorry, Tito Jess. Binabati po ang Philippine Marketing Association sa De La Salle kanina. Meron po doong na seminars at saka mayroon ding trade exhibit ang Philippine Marketing Association. Nagkaroon din po ang meeting ang Philippine Action Group for Social Responsibility. Ito po ay Productivity Improvement Circles of the Philippines. Mayroon po mga seminars and training para sa improvement ng ating empleyado. Binabati din po namin ang aming mga kaibigan sa Batangas Province Chamber of Commerce and Industry. Maraming salamat, Meds. Siguro po isang huling-huling tanong sa inyo. Mayroon po ba tayong data kung gaano kalaki ang volume ng contribution sa ekonomiya ng Batangas ng ating mga cooperatives? Gaano kalaki ang total volume ng kanilang GDP? Dito po sa Lipa City, ang cooperative sector po ay meron pong volume of business ng 1.3 billion pesos po. And then meron po tayong nagko-contribute po ito ng total net surplus ng over 57 million pesos. And then yung pong as of November 30, 2011 po, meron po tayo existing paid up capital sa mga cooperatives ng more than 352 million pesos. At ang total assets po na nakakontribute po ng kooperatiba dito po sa lungsod ng Lipa ay more than 7 billion pesos. Dito, napakalaki pala ng kooperatiba dito sa atin sa Lipa. Sa buong Batangas po, Ma'am Celia, mayroon po tayong figure. Kasi ang meron po tayo yung sa entire province, ang total capital paid out po kasi ng ng mga kooperatiba sa buong lalawigan is something like lang siya, 102 million. 102 million. Tapos pag antinina mo po yung assets, ang total accumulated assets po ng lahat ng kooperatiba, pumapalo lang siya sa 4 billion. Kasi doon sa status po ng sa Region 4, ang pinakamadami pong kooperatiba is in Laguna. We rank third. Ang Laguna po has something like 400 plus co-op. Ang Batangas po rank second, 360. Pagdating po sa paid up capital, ang paid up capital po natin is pumapalo lang siya sa 102 million. Second po tayo sa Quezon na merong 104 million. So maaring ang figure ni Melo at saka yung inyong figure ay medyo mayroong
Okay. So ito ay but kung ano man po ang hindi masyadong gayong pagkakaugnay, basically mayroon kayong pinagbatayang datos niyan at ang ibig sabihin, napakalaking sektor ng ating ekonomiya itong cooperativism, napakalaking bahagi ng ating ekonomiya. Kung mayroon pong mga naghahangad na magkaroon ng cooperative, pwede po bang pakiiwan ang inyong number, pakisabi ninyo dito sa ating programa ang inyong number. Kuya Meloy. Cellphone. Doon po sa City Cooperative Office, ang number po ay 784-2530 at 321-0031. Yun po ang dalawang landline number namin doon po sa City Cooperative Office. Pwede po ba ang text? Doon po yung pwede po kayo mag-text sa 0917-581-5574. Yun po namang yun pong email. Ang email po natin ay yung pong citycooperatives@yahoo.com. citycooperatives@yahoo.com. May S yung cooperative. Opo, may S po. Kahit po walang numero ng telepono, ang ginawa po kasi namin, sa bawat bayan po, may nakadeploy kaming tao. So sabi po namin, ang serbisyo sa kooperatiba wala sa Kapitolyo. Kasi yung cooperative po, nasa bayan-bayan, nasa barangay. So yung mga tao po namin, nakadeploy siya, directly coordinating po dun sa ating mga local government. So sabi namin, yan po yung pagdadala ng serbisyo na malapit. But nevertheless, para po sa ating pakikipag-ugnayan, ang numero po namin ay 722-1079. Para po naman maging textmate niyo ako, 0928-508-1526. Ang email po, sige po, i-text niyo lamang sa akin at sa susunod na episode ay aming babanggitin sapagkat marami na sa ating mga kababayan sa bukid ang pwedeng makipag-email. Maraming salamat Kuya Ped sa pag-invite dito sa ating City Development Officer na si Kuya Meloy Mendoza. At maraming salamat Med sa iyong pag-imbita kay Ate Celia, ang ating Provincial Cooperative Development Officer at Regional President ng samahan ng Federation ng mga ng Cooperative Development Officers at saka Chairman sa buong Pilipinas ng Cooperative Development Officer. Maraming salamat sa inyo at sa inyong pagpapaunlak ng pagdalo dito sa aming programa. At bago kami tuluyang magpaalam ay aming babatiin yung aming ilang mga nagte-text ng mga pagtaguyod, sina Kuya Dante Baronia, si Calito Linggao na sana'y kasama natin, presidente ng Limcoma, ang pinakamalaking cooperative dito sa atin. Saka ang ating administrator ng Santo Tomas, si Dante Austria, at si Colonel James Molina na incoming president ng Rotary Club of Legazpi West. Alam kong marami siyang update, siguro sa susunod na episode ay doon na natin i-update lahat. At saka si Colonel Romy Taginod ng Audit Office ng Philippine Air Force at saka sa Internal Audit ng Philippine Air Force. At sa mga taga-Rotary Club of Lipa, yung susunod na office na episode po natin ay si President Dindo Katigbak ang ating makakaugnay regarding po sa ating town fiesta, city fiesta, preparation ng city fiesta. So, salamat din po sa Blue Sapphire na laging nagpapaunlak sa aming gamitin itong ating venue. Si incoming President Din Go ang may-ari po nitong Blue Sapphire. Maraming salamat Din. So sa inyo pong lahat mga kababayan, maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. Pati pa
Okay. Ihahabol lang natin ng pagbating ni Mar. At si Mar po ay nagdala ng pandesal. Lagi po itong nagpapakain sa amin si Vice President Mar. Magandang gabi po muli sa mga manonood. Ako nga po pala ay merong pagbate sa pagdaraos po ng ika-70 taong karawan ng aming tiyahin sa Villarosa, ang Chatakya. Siya po ay balikbayan galing po sa Italy at umuwi nga lang po dito sa Pilipinas upang magdaos ng kanyang ika-70 taong karawan sa bukas po, linggo. At binabati ko rin po ang aking ang batch 78 ng Lipa City Colleges na magdaraos ng kanilang reunion. Hindi ko lang po alam kung kailan, pero yung mga batch 78 po, nakaklase po ng misis ko ay magdaraos po ng reunion. Salamat po. Maraming salamat, Mar. Salamat po, mga kababayan. Namiss po natin ngayon ang ating mahal na Colonel Jerry Zamudio sapagkat napakahalaga ng kanyang misyon sa pagkakataong ito. At ang kanyang butihing may bahay ay kanyang sinasamahan sapagkat sila ay nagdaraos ng ikapung kaarawan ng modelong employee ng BIR, si Mrs. Nilda Zamudio. Happy birthday, Nilda, buhat sa pamilya ng Up Batangas. Maligayang kaarawan. At gayon din po sa aming kapitbahay si Calori Villapando sa Riverside, isang balikbayang Filipino-Australiana. Siya po ay nagdaraos ng ika-80 taong kaarawan. At sa 80 taong gulang niya ay siya po ay lagi pang nag-walking around Riverside pagka umaga. Happy birthday po. Maraming salamat po. Mabuhay, Up Batangas.